Naalala ko nung bata pa ako, siguro mga 8 or 10 years old ata ako nun. Naranasan ko na nagpasko kami noon na halos walang-wala kaming handa kasi kakatapos nga lang ng bagyo. Taong 1994 ata yun or 1995, bagyong Rosing yun sa Bicol. Malawak-lawak din yung mga nasalanta ng bagyo. Nawashout nga rin yung bahay namin noon, natanggal yung bubong. Bata pa ako noon, naalala ko pa talaga mga 8 or 10 years old ata ako noon. Para sa akin bilang bata, nakakalungkot kasi iba yung definisyon natin sa Pasko. Dahil ang Pasko sa akin noon ay magkakaroon ng maraming handa sa aming lamesa. Maraming magbibigay sa akin ng mga regalo at syempre, mapera ang mga bata dapat sa Pasko. Nakakatuwa kapag marami kang makikitang handa sa inyong lamesa, marami kang regalo at bibigyan ka ng maraming pera ng mga ninong at ninang mo. Nagsasabit kami ng medya sa may bintana o kaya naman din sa may pintuan namin. Kasi ang sabi ng mama at papa ko, pupunta raw si Santa Claus kapag tulog na kami at magbibigay siya ng mga regalo, pupunuin yung medyas namin. Noon nga pagkatapos nga ng bagyo ay naghanda rin kami. Meron kaming sumang kamote at saka yung hotcake na pangkaraniwan lang. Medyo matabang pa nga yung lasa noon, naalala ko noon. Niluto yun ng ate ko. Tapos yung mga kuya ko naman, may mga nauhuli silang mga hipon, isda, malapit kasi sa dagat yung bahay namin at saka sa ilog. Pagdating ng medianoche ay pinagsama-sama namin yung handa na yon at pinagsalu-saluhan namin. Sabay-sabay na kaming umupo dun sa mahabang mesa at mahabang upuan namin noon. Pero malungkot ako noon kasi walang hamon, walang lechon sa ibabaw ng mesa namin. Ganun kasi napapanood ko sa Betamax nung bata pa ako. Ang saya kasing tingnan kapag maraming handa. Tapos magpapalaro, maraming papremyo. Tumatak talaga sa aking isipan yung taong 1994 or 1995, bagyong Rosing. Dahil nga, para sa akin, yung Pasko na yun ang pinakamalungkot sa buong buhay ko. Nasira lahat ng pananim ng tatay ko, yung palayan namin, binaha, tapos yung bahay namin na wash out, tanggal ang bubong. Halos lahat talaga sa lugar namin ay nasalanta ng bagyo. Hindi lang naman kami. Kaya napakalungkot talaga nung mga taon na yon. Sa kabila ng mga pangyayari na yon, ay tuloy pa rin ang buhay. Hanggang sa umabot ako ngayong 2024, syempre marami pa rin mga hamon at laban sa buhay na kailangan nating harapin. Maraming mga pangyayari na malungkot, masaya, mga tampuhan, mga away pamilya, away magkakapatid. Kaya siguro binigay sa atin ng Diyos itong Pasko kasi para magkaroon tayo ng pagkakataon na baguhin ang sarili at ipakita sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, ang tunay na pagmamahal. Hindi matutumbasan ng kahit anong material, kahit anong halaga ng pera dito sa mundo. Tuwing sasapit ang Pasko, kahit marami kayong handa o wala kayong handa, hindi pala yun ang basehan ng totoong Pasko. Ang tunay na diwa pala ng Pasko ay ang pagkakaunawaan, pagmamahalan at pananampalataya sa ating Panginoong may likha. Kaya nga itong Pasko ay pinilit ko talaga na magsama-sama kami bilang iisang pamilya para magkaroon kami ng pagkakataon na ipakita kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Na sa kabila ng mga tampuhan, ng awayan, ay merong isang Pasko na darating sa ating buhay upang bumawi tayo sa ating mga pagkukulang sa ating mga kapatid, sa aking mga pamangkin, at sa aking mga pinsan. Mahal na mahal na mahal na mahal ko kayong lahat. Dahil sa kabila ng mga kalungkutan at yung pakiramdam na minsan na mag-isa lang ako, ay natatakbuhan ko kayo mga kapatid ko at napagsasabihan kung anong nangyayari sa akin. At ganun din naman kayo. Sabi nga, napakaikli lang ng buhay dito sa mundo. Kaya ipakita natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng mahal natin sa buhay, kung gaano natin sila kamahal. Ipadama natin sa kanila habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo at nakakapiling pa natin ang isa't isa.
Merry Christmas from my family to yours.